ating heart patungkol sa pag-uusapan natin. At ito ay nakasulat sa Matthew chapter 25, verse 41. Pagkatapos sasabihin naman ng hari sa kanyang kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa ng Diyos. Doon kayo sa walang katapusang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon na mga anghel. Ang ating pag-uusapan po ngayong linggo ay patungkol sa hell and death. Bakit natin pag-uusapan yan? Dahil bahagi yan ng last days. Dahil napag-usapan na natin yung maraming bagay, una, yung rapture. At kung babalikan natin kung ano ang rapture, yun ay ang pagkuha ng Panginoon sa mga mananampalataya, sa mga taong naniniwala kay Kristo at namumuhay sa salita ng Diyos, sa pinapanampalatayanan ito, pinangahawakan ito sa kanilang mga buhay. At dahil doon ay nagiging buhay nila yung salita ng Diyos, ang pananampalataya kay Kristo. At dahil nananampalataya sila kay Kristo, may word na tinawag tayong rapture na kukunin sila. Bakit sila kukunin? Because may darating na 7 taon na paghihirap. Again, ang church ay we will be saved from the hour of trial. Ang mga Hudyo, they will be saved in the midst of trial. Ayun ang pinagkaiba ng church. Ang church ay ang mga Kristiyano, at yung mga Hudyo, yun yung mga piniling bayan sana ng Diyos na maglilingkod sa Kanya, ngunit hindi na nampalataya kay Kristo. So tayo daw, ang kaligtasan natin, ang panahon ng kaligtasan natin ay bago ang tribulation, yung 7 years sa paghihirap. At sa kalagitnaan ng paghihirap, yung mga Hudyo na mananampalataya na kay Kristo ang maliligtas hanggang sa ika-7 taon nito. So doon natin natutunan na una, kukunin ng church, bigla tayo mawawala sa mundo. Pagkaalis natin dito, may iwan yung paghihirap sa mundo at habang nandun tayo sa piling ng Diyos, ay ikakasal tayo sa Panginoon at re-rewardan tayo ng Diyos na itinuro sa atin ni Pastor Jason. At pagkatapos ng 7 taon, ay magkakaroon na tinatawag na pagbabalik ni Kristo. So, tatapak na siya sa mundo at maghahari siya dito ng 1,000 taon. Ngayon, pinag-usapan na rin natin kung ano mangyayari sa 1,000 taon, di ba? Sa pagbabalik ni Kristo, kasama niya na tayong babalik din. Ang tinawag na millennial reign at tatawagin na nga tayong mga hari, pero siya yung King of Kings and the Lord of Lords. At siya rin yung priest, the high priest. Pero ang mga maililigtas na santo sa tribulation ay tatawagin mga saints. At napag-usapan na rin natin yung pagkatapos ng 1,000 taon. So, ang dami na natin na pag-aralan. Una, rapture. Pangalawa, yung 7 years, tribulation at 7 years na reward at kasal. Pagkatapos yung pagbabalik na mismo ni Jesus, yung pagtapak niya sa mundo, 1 taon na paghahari niya. At sa paghahari niya ng 1 taon, ay punong-puno na ng kabanalan ng Diyos. Sabi ko nga sa inyo, lahat na yan about kay Jesus. Kaliwat kanan, puro si Jesus na makikita natin. Tarpaulin about kay Jesus, palabas sa television, kung may TV pa noon, si Jesus. At wala nang mahirap sa mga panahon na yon. At lahat ay malusog. Pati ang mga hayop ay wala nang mabangis. Sabi nga, di ba, ang sanggol, kahit ilagay mo sa pugad ng mga ahas ay hindi nila tutuklawin dahil wala nang mababangis sa 1,000 taon ng paghahari ng Diyos. At sa 1,000 paghahari ng Diyos, ay itatalaga niya yung church na maghari sa bawat lugar. Pero ang Malacanang natin, sa Jerusalem na, sa Israel. So doon na. So, ganun yung mangyayari. Pero pagkatapos ng 1,000 taon ay papakawalan uli si Satanas. Pag-aralan niya natin yan last Sunday. At marami pa ring madadaya si Satanas. Sa 1,000 taon na ito, ay marami siyang mapapahamak na mga tao. Pero pagkatapos nun, huling laban na yon, itatapon na siya sa apoy ng impyerno at gagawin na ng Panginoon ang bagong langit, the new heaven and the new earth, ang tinawag na New Jerusalem. So tapos na, yun yung ending ng lahat. So ang dami na natin pinag-aralan, pinag-usapan.
Kung may nais ba kayong linawin, sabihin nyo lang, pag-usapan natin, upuan natin para nang sa gayon ay mas maintindihan pa ninyo. Pero sa ngayon, pag-usapan din natin, Pastor, kung meron ng new heaven or new earth na tinatawag na new Jerusalem, ano na mangyayari sa kaaway? Saan na sila pupunta? At yun yung pag-uusapan natin. Kaya yung title natin ay The End of Hell, Death. Ito na yung pagtatapos ng impyerno at ng kamatayan. Kanina, nung binanggit ko sa inyo na pag-uusapan natin impyerno, pwede kayong makaramdam agad ng takot kasi syempre impyerno yun eh. Sabi nga ng isang pastor, meron siyang isang kakilalang Kristiyano na nagkwento sa kanya na napanaginipan yung impyerno. Ngayon, nung napanaginipan niya yung impyerno, sabi niya, alam mo, Pastor, nung napanaginipan ko yung impyerno, 2 buwan akong hindi nagpapatay ng ilaw sa bahay namin. Sobrang takot ko. Hindi ako napapahinga kapag naiisip ko na isang araw ay meron ding walang hanggang paghihirap sa mga tao na hindi mananampalataya sa Panginoon. Sabi niya, hindi daw siya nakatulog. Kaya mga kapatid, gusto ko na kayong unahan. Ang impyerno ay hindi isang bagay na nakakatakot pag-usapan, lalo na kung ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Actually, it's a blessing to know na sinabi ni Jesus, sabi niya nga sa Matthew 25, bakit daw ginawa yung impyerno? May walang katapusang apoy na inihanda para kanino? Para sa dyablo at sa kanyang mga kampon na mga anghel. Ibig sabihin, yung hell talaga, o yung impyerno, o yung walang hanggang pagpaparusa, o walang hanggang apoy, o yung lawa ng apoy, design yan para kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Etong si Satanas na to, siya yung sumisira sa pag-iisip natin. Siya yung naglalagay sa atin kung bakit lumalamig yung pananampalataya natin, bakit tayo nagkakasala. Isa siya sa mga catalyst kung bakit tayo ay nakakaroon ng mga maling decision. Kung bakit nahihirapan ang ating pamilya, siya yung pasimuno. Kaya dapat isipin natin na kapag pag-uusapan ito, although nakakatakot siya, ito ay magdudulot din sa iyo ng kagalakan. Kasi alam mo, itong si Satanas na ito, na pilit na gumugulo sa buhay ko, meron kang espesyal na kwarto sa Panginoon. Kaya kanina ang tapang ng presensya ng Panginoon as we worship, yung talagang the trembling of darkness. Talagang manginginig siya ngayong gabi. Kasi pag-uusapan natin, yung lugar kung saan siya mapupunta. Etong si Satanas na ito, kung bakit may broken family, kung bakit may depression, kung bakit may kamatayan, kung bakit may sakit, kung bakit may utang ka ngayon, kung meron man, kung bakit ikaw ay nahihirapan sa buhay na ito. Kapatid, to God be the glory. Isang araw magtatapos din ang paghahari ni Satanas at ng kanyang kampon sa apoy ng impyerno. Kaya, kung nakikinig si Satanas, he will tremble in the words of God. Siyempre, kay Jesus, nanginginig siya, di ba? So, yan yung key or focal point na gusto kong unang alalahanin natin. Huwag natin pangunahan ng takot kasi hindi yan yung dapat na maging motivation when we talk about hell and death. Pero magandang bagay na pag-usapan ito dahil pag pinag-usapan ang apoy ng impyerno, may idinudulot ito sa atin. At mamaya, malalaman natin kung ano yung mga bagay na yan. So, masaya ka ba na itong si Satanas ay mapupunta sa apoy ng impyerno? Amen. Praise the Lord. Gustong gusto. Kailan ba? Okay, mag-alala kapatid. Ang ating Diyos na si Yahweh ay ang ating tagapagtanggol. Inaalipin tayo ng mundo. At may mga pagkakataon na ginagapi tayo ng mga
kasamaan. Pero isang araw, ipagtatanggol ka ng Panginoon. Darating siya para tuluyan ng linisin at wala nang bahid or there is no shadow of turning with thee. Wala nang pag-uulit, hindi na uli magkakasala. Dahil isang araw, ang impyerno at ang kamatayan ay itatapon na sa apoy ng impyerno. Basahin natin ang salita ng Diyos sa screen. In Revelation 21, 4-5 at 7-8, laktaw tayo. Papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, kalungkutan, iyakan, o sakit. Pwede ba natin palakpakan ng Diyos sa bagay na yan? Yan, dakilang pag-asa natin. Kasi mahirap kung itong nararanasan mo, walang katapusan. Doon talaga tayo malulugmok. Pero ang sabi, isang araw, papahirin yan lahat ng Panginoon. Sapagkat lumipas na ang dating kalagayan at sinabi ng nakaupo sa trono, binabago ko na ngayon ang lahat ng bagay at sinabi niya sa akin, isulat mo ang sinasabi ko dahil totoo ito at maasahan. Iba rin si Jesus, no? Take note. Ilista mo yan. Ayokong hindi mo makakaligtaan yan. Diyan, gusto ko na isang araw ang ICF, ang CBF, at ang mga anak ko, nasaan man sila, nasa bundok man sila, nasa syudad man sila, isang araw mababasa nila na ang lahat ng kalungkutan, luha, pasakit, sakit, kamatayan ay may katapusan. Amen. Ang mga magtatagumpay ay gagawin kong mga anak ko at ako'y magiging Diyos nila. Pero nakakatakot ang sasapitin ng mga duwag, mga ayaw sumampalataya sa akin, marurumi ang gawain, mga mamamatay tao, mga immoral, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at sa supre na siyang ikalawang kamatayan. Well, as we read these words, hindi na natin kailangan pa ipaliwanag para maramdaman natin yung buhay na daladala ng salita na ito. As we read these words, we are reminded na una, meron talagang laban kasi merong tagumpay eh. Ibig sabihin, mga kapatid, tanggapin na natin, wag na tayong magreklamo kung meron tayong mga pagsubok o pinagdaraanan. Kasi normal yan. At hindi natin yan matatakasan. Kahit pa anong takbo natin sa mga problema o suliranin natin sa buhay, wala tayong magagawa but to face it. At sabi niya nga ng ating Panginoon, pero kung magtatagumpay ka, mananatili ka, pangahawakan mo yung biyaya ko, dahil yun lang naman paraan para magtagumpay. Amen? Sa biyaya ng Panginoon. Kung mananatili ka, nahahawakan ng biyaya ng Panginoon, mananampalataya sa akin, magiging anak kita, magiging ganap na anak ka ng Diyos, at ako'y magiging Diyos nila. Pero ito yung bagay na, alam niyo mga kapatid, huwag nating isang tabi ito. May mga part ng Bible na mahirap basahin, pero kailangan nating basahin. Hindi naman pwedeng punitin na lang natin yung part ng Bible na yan. Kasi isinulat yan ni John for a reason. Ibinigay niya sa atin yan upang paalalahanan tayo na merong nakatakdang mga bagay sa mga gantong klaseng pamumuhay. At yung mga gantong pamumuhay, syempre, yung mga tao na nalalayo sa biyaya ng Panginoon. So, ang sasapitin ng mga duwag, ayaw manampalataya kay Jesus, marumi ang gawain, mamamatay tao, immoral, mangkukulam, sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng sinungaling, itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. It is timely to understand, lalo na sa panahon natin, when we talk about grace, ito na siguro yung panahon, ito sa ilang taong kong Kristiyano, magte 20 years na ata akong Kristiyano. Ito yung panahon na nagugulat ako kapag sinabing grace ng Panginoon, ay tila ba parang sinasabi na, basta tinanggap mo si Jesus sa buhay mo, at kahit ano ang pamumuhay mo, ang mahalaga namatay na sa iyo si Jesus.
At muli siyang nabuhay at dahil namatay siya at muling nabuhay, ikaw na naniniwala. Kahit na mamatay, muling mabubuhay. Pero kasi mga kapatid, ito yung bumabalanse sa ibig sabihin ng biyaya ng Panginoon. Na kapag ikaw ay nasa biyaya ng Panginoon, unti-unting lulubusin at uubusin at tatanggalin ng Panginoon ang mga gantong katangian sa atin. Dahil ito, wala namang naka-destiny talaga na tao sa impyerno eh. Lahat tayo, destiny, impyerno. Pero, dahil namatay si Jesus para sa atin, lahat na ng tao, destined to be saved. Sabihin mo sa katabi mo, nakatakda ka para maligtas ng Panginoon. Ayun na yung destiny natin. Kaso nga lang, lagi nating nakakalimutan yung destiny natin na iyon. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, walang tao na specific na pag pinanganak yan, diretso yung impyerno na yan. Hindi, lahat ng tao. For God so loved the world. Ibig sabihin lahat ng sanlibutan. Namatay siya para sa lahat. Sino mang mananampalataya sa Kanya, ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So dito mga kapatid, mauunawaan mo na kapag ikaw nananampalataya ka kay Kristo, sa kabila ng iyon, itong mga bagay na ito, dahil ito yung mga nakadestin sa apoy ng impyerno, lahat yan ay buburahin sa'yo ng Panginoon. Kaya kung meron ka man dyan nakikita na parang ako yan, pastor, meron din ako nakikita na parang ako din, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, hindi na ikaw yan. At kung meron ka mang nagagawa na dyan, kung magpapatuloy ka sa Panginoon, ito ang biyaya ng Panginoon, unti-unti niyan tatanggalin niyang mga bagay na yan. At lalong titibay ng titibay yung iyong pananalig, masasabi mo na anak ako ng Diyos. Kaya kung meron ka man nakikita dyan, na parang qualify sa akin yan, pastor, pwede ko ba makita ang mga kamay? Taas ang kamay. Okay lang yan. At least, di ba, pag inamin mo, di ba, the truth will set you free. Siguro, ano ka dito, mangkukulam ka, bro, no? Taas mo. Kung meron ka man dyan, huwag ka mag-alala. Kung anak ka ng Diyos, hindi na ikaw yan. Natatandaan nyo nung sinabi ng Panginoon na ikay bagong nilalang na? Kaya alam nyo, mga kapatid, iba yung binabago para maging bagong nilalang. Ulitin ko iba yung binabago ng Diyos para maging bago ka na. Pero iba yung bago na eh. Kaya binabago ka na lang ng Panginoon kasi bago ka na talaga. Merong mga bagay na instantly na bago. Katulad nung kasal namin mag-asawa, instantly naging kalpito na siya. Di ba? Ngayon, dahil asawa ko na siya, unti-unti rin mababago yung kanyang mga pananaw sa buhay dahil iisa na kami. So parang ganun din tayo bilang mga born again. Bago ka na. So hindi ka binabago lang ng Panginoon para maging bagong nilalang. Bago ka na, kaya dahil bago ka na, babaguhin ka ng Panginoon. Amen? Mas maganda ba yon? Which is, it is better. Ayan ang kagandahan sa Panginoon. Sa kanyang mga mata, tayo'y ganap na agad. Kung may nagagawa man tayo ng mga ilang bagay dito, sapat ang biyaya ng Panginoon. His grace is enough. Sapat ang biyaya para patawarin ka, sapat din ang biyaya para baguhin ka ng Panginoon. Amen? Diba? Ang ganda, pag nasa Panginoon ka, hindi ka malilito. At sa mga bagay na ito na ating nabanggit, hindi natin maitatanggi ang katotohanan na itatapon sila sa nagliliyab na lawang apoy at asupre na siyang tinawag na ikalawang kamatayan. Sige po, tuloy-tuloy natin pag-usapan ang susunod na talata. Sabi sa Revelation chapter 20 verse 14, then death, igit na ako para mas makita. Then death and Hades were thrown into the lake of fire. This is the second death and the lake of fire. Ngayon, sabi sa salita ng Diyos, etong kamatayan at yung Hades, ngayon, mamaya malalaman nyo kung ano yung Hades,
ito yung lugar ng mga patay na tinatawag nating hell. Itatapon na ito sa apoy ng impyerno. So para napapaisip kayo, ano pastor, mamaya mas maintindihan natin yan. Pero gusto kong tandaan ninyo na isang araw, ang bawat kamatayan ay mawawalan ng saysay, mawawalan na sa creation. Ibig sabihin, tuloy-tuloy na yung buhay na walang hanggan, wala ng bahid o hindi na babalik kahit kailan ang kamatayan. At itatapon na rin maging ang Hades, yung lugar ng mga patay. Kasi alam nyo mga kapatid, sa ngayon, kung sa malalim na pag-aaral, ang Hades kasi, yan yung tinatawag na kapag namatay ang tao, yun yung lugar ng mga patay. Kapag ako ay namatay, may pupuntahan ako. Pero, dahil nga namatay at muli nang nabuhay si Kristo, ako diretso na akong paraiso. Pero nung panahon na hindi pa namamatay si Kristo, lahat pumupunta pa sa Hades or ang tawag din naman natin doon ay hell. Pero doon, sa Hades na iyon, may dalawang portion yun. Hati yun sa gitna. Naalala niyo yung istorya nung mayamang lalaki at ni Lazarus? Di ba mayroong pagitan sa kanila? Ayun yung Hades. Na yung mga masasama, nandoon sa lugar ng paghihirap, a place of torment, pero yung mga namatay na sumusunod sa Diyos at nag-aantay sa Messiah, nandoon sila sa lugar ng Hades din, pero hindi lugar ng kahirapan. Lugar na tinatawag na Abraham's bosom. Kung saan doon sila ay kinakalinga, inaaliw sila. Pero nung namatay na si Kristo at muling nabuhay, etong Hades na ito ay yung mga mananampalataya o nag-aantay sa Mesiyas ay nasa Panginoon na. Sa paraiso na tinatawag. Ngayon yung Hades, yung mga nandun na lang talaga, yung mga taong masasama, mga hindi nananampalataya kay Kristo. Kaya nga kung iisipin nyo, ang Hades o yung lugar ng mga patay para siyang kwarto ng mga patay. Pag ikaw namatay, ikaw at ako, isa lang patutunguhan. Dalawa lang naman yan, kung so basic lang eh. Either mabuti pupuntahan mo o masama. Diba? Langit o impyerno. Pero pag-aaral mo ng theology or sa pag-aaral ng salita ng Diyos in the last days, ang itinuturo sa atin sa mas malalim na pagtuturo o pagkaunawa, merong isang lugar talaga ng mga patay at nakahati yun sa dalawang dibisyon. Yung isa, Abraham's bosom, yung isa, place of torment. Pero sabi ko nga sa inyo, nung namatay at muling nabuhay na si Jesus, place of torment na lang siya. Kaya tayo mga namatay, mamamatay kay Kristo, dediretso na tayo sa ating Panginoon, sa Kanyang presensya. Kaya nga sinabi dito, itatapon yung Hades. So yung Hades, hindi pa talaga impyerno yun, pero paghihirap na nandoon. Tinawag na yun na place of torment. Sobrang hirap sa istorya na yun. Ano sabi ng mayaman na lalaki? Ayoko na maging mayaman, pastor. Hindi dahil mayaman siya. Mayaman siya, pero sa kabila ng kanyang kayamanan, nakikita niya yung mahirap, hindi niya tinutulungan. So, ibig sabihin, wala siyang pananampalataya sa Diyos. Wala siyang pagsunod sa Panginoon. So, gano'n daw kahirap doon sa lugar na iyon? Sabi niya, kahit man lang patakan lang ng tulo, ng tubig, yung dila ko, hirap na ako dito. Ayun yung sinabi niya. Ikaw kapatid, magmamakaawa ka ba na patakan ng tubig yung dila mo? Ay, hindi. Hindi mo pa nararanasan yan. Dahil doon lang yan, sa lugar na walang hanggang paghihirap. So, in short, para na rin siyang impyerno, pero para kang nasa gate pa lang. So, wag na nating loobin. Ano kaya meron doon? Ayoko nang pumunta. Okay, basahin ko na lang sa Bible. Kaya nga narinig ko yung testimony ng babae. Sabi niya, nung napanaginipan niya yung hell, hindi siya makatulog na patay yung ilaw. Sabi ko, Lord, magtuturo ako ng hell. Ang prayer ko sana ay maituro ko ito, not out of knowledge, yung maibahagi ko talaga yung katotohanan, yung karanasan. Pero sabi ko, Lord, natatakot ako kahit sa panaginip eh. Wag na nga. Hindi ko na dinil sa Lord. Sige, hayaan ko na lang silang managinip sa impyerno. Ayoko mabagabag eh. Pero I admire those people na
tinawag ng Panginoon na makaunawa at makaranas ng ganung paghihirap upang maunawaan talaga yung katotohanan patungkol sa bagay na ito. At sabi nga, sa 1 Corinthians, isang araw daw babanggitin natin, where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Kamatayan, nasa nang tagumpay mo? Tila ba ito isang tula na nabuo dahil nangako ang Panginoon na isang araw mawawala na ang kamatayan. Kaya dito, dinedeclare, isang araw kamatayan, magtatapos ka na. Hindi na namin mararanasan yan. At sinabi, O death, where is your sting? Yung sting na sinasabi dito, yung sin. Kamatayan, nasa na yung kamandag mo? Dahil isang araw, maging ang kamandag ng kamatayan ay itatapon sa apoy ng impyerno. At yun talaga yung sinasabi natin na lawa ng apoy. Yung Hades, place of torment pa lang yon. Pero hindi pa talaga yung literal na lawa ng apoy. Pero may matinding paghihirap na din doon. Hindi na rin matatawarang paghihirap yon. Pero isang araw, yung lugar na yon ay itatapon pa sa lawa ng apoy. Sa kasunod na katotohanan na dapat nating maunawaan, ang hell o impyerno, in word study, in Old Testament, tinawag ito na Sheol. So ito ay place of the dead. Ito yung mga binabanggit nila Solomon noon. Sa Ecclesiastes, ito yung mga binabanggit nila na kapag kahit na nasa lugar ako ng mga patay, yung Sheol, ay wag mo kong kakalimutan. So yun yung mga sulat nila noon. At sa New Testament, tinawag na nga ito na Hades or Hades. Pero sa Greek mythology, alam ko, ang tawag din nila dyan ay Hades din, kung di ako nagkakamali. So, pareho lang sila. Hebrew lang yung isa ay Griegong salita. Pero, tinawag din yung word na Gehenna. Yung Gehenna, literal na lugar yan sa Middle East. Yan yung lugar na kung saan sinusunog yung mga bata. So, takot sila sa lugar na yan. Kumbaga sa Pilipinas, nakakatakot na lugar. Ano kaya nakakatakot na lugar sa Pilipinas? Grabe naman kayo sa tundo. Ma-discourage yung mga bisita natin. Mamaya po, ipapasyal namin kayo. Pero, ginamit ni Jesus yung word na Gehenna kasi yung Gehenna ay tinatawag na kung saan susunugin ka ng buhay. At ginamit yan ng Panginoon kapag itinuturo niya yung impyerno o yung mga tao, mga false prophets, mga Hudyo na nakakaunawa ng katotohanan, ngunit hindi ito pinapamuhay. Kaya nga, yung tawagin ka lang na teacher, malaking pribilehiyo yon. Kaso, malaking accountability yon. Dahil, ang mga false teacher ay may espesyal na lugar. Sabi nga ng Diyos. Kung yung mga tao mapapahamak dahil hindi nila alam yung salita ng Diyos, mapapahamak pa rin sila. Pero iba yung alam yung salita ng Diyos, ngunit hindi ito pinapamuhay. Kaya kahit kaming mga pastor, syempre, meron kaming mga alarm system na kapag may mali kaming nagagawa ay talagang gumigising kami sa katotohanan at humihingi kami ng tawad. Kung hanggat maaari, isuko lahat ng dapat ng isuko. Dahil may special kaming lugar doon. So gusto nyo bang maging teacher? Hindi ko kayo dinidiscourage. Pero malaki po ang pananagutan niya. Kaya alam ni Pastor Jason yan, bago ang isang tao ay iatang sa pagtuturo ng salita ng Diyos, kinakalkal buhay niyan. Inaalam ang history niyan. Hindi yan basta-basta na, magaling ka magsalita. Pwede kang magturo niyan. Pero hindi. Inaalam yan kung ang tao ba ay makikitaan ng kaganapan sa kanyang buhay. At ang tawag dyan ay place of torment. Tartarus, tawag din dyan ay Tartarus na lugar kung saan ang mga anghel ay itinapon, katulad ng binasa natin kanina.
Pero ang sabi kasi sa Tartarus, in 2 Peter chapter 2, maging sa Jude, ang sinabi diyan, yung Tartarus na word, sila lang gumamit niyan, si Peter tsaka si Jude. At sinabi nila na mga itatapon diyan mga anghel, pero may kasama, mga false prophets. Kaya, salamat palagi sa mga nagpapaalala. Dahil, minsan, kahit din naman ang mga tagapagturo ay nagkakamali. Kaya, maigi nga kapag merong mga dapat na malaman kami ay, sabi nga ni Paul, wag natin ituturing kahit sino man sa atin na higit ang sino man sa sino man. Pero dapat gampanan nila yung katungkulan namin. Siyempre, bilang kami mga pastor, dapat ganapin namin iyon. Pero, siyempre, hindi yan perpekto. Kahit nga si Ed Lapis, di ba, na nasaling na. Di ba, nadapa na din. Hindi ko na dapat pang itago yung pangalan niya dahil kahit yung mga bishop natin ay hanggang ngayon, yun din naman nasabi ng Panginoong Hesus para maging maingat sa mga anak ng Diyos. So, hindi ko yung desisyon na banggitin, pero nananawagan na yung mga bishop ng evangelicals na ang ating kapatid na si Ed Lapis ay inabot din naman siya. Pero hindi pa siya nakikitaan ng pagsisisi. Kaya yun, ibinibilang siya bilang sa mga tao na heretiko. Matindi na kasi yung itinuro niya. Sinabi niya si Yahweh ay si Satanas na nagpapanggap na Diyos. So, yun yung kabuuan ng kanyang itinuturo. Hindi ko sinasabi yun para ipahiya siya, pero katungkulan namin sabihin niyon sa inyo, kahit na mahal ko si Ed Lapis, minsan natutuwa pa rin ako sa preaching niya, pero iniiwasan ko na rin pakinggan. Pero mga kapatid, kasi iba kasi yung espiritong dala. May bagay na minsan parang tama yung sinasabi, pero kapag yung espiritu yung dala, yun yung nakakapahamak. So, medyo ingat-ingat muna lang kayo. Pero pag-pray pa rin natin siya na manumbalik sa Panginoon. Pero sa ngayon, yun po ang panawagan sa body of Christ. So, binibilang na po siya na hindi nakabilang sa katawan ni Kristo pagdating sa evangelicals. Kundi ako nagkakamali kasi last meeting sa PCEC, binanggit na siya ng mga bishop. So, false teachers at mga angels, magkakasama yan. At ang tinatawag na lake of fire o eternal torment. So, may mga common thing sa impyerno. Ito ay eternal, hindi ito magtatapos. Hindi ito tulad ng iniisip na kapag sinunog ka, pag naubos ka, tapos na, hindi po. Ito ay eternal. Ito ay magpasawalang hanggan. At ito ay judgment din ng Panginoon. Ito yung pagbagsak niya ng kanyang hustisya. At ang kanyang punishment, ang kanyang higanti, ang kanyang galit at fury o galit sa bawat kasamaan sa mundo. Pero sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, ang ating Panginoon ay Diyos ng pag-ibig. Hanggat nabubuhay ka, ibig sabihin, tanda ito ng pagkakataong binibigay sa iyo ng Panginoon. Ito ay tanda ng pag-ibig. Actually, hindi lang pag-ibig. Di ba, pag sabing, every morning, they are new. Every morning, sariwang pag-ibig. Kung buhay ka ngayon, ang dapat mong pagbulay-bulayan o tanggapin sa buhay mo, una ay ang pag-ibig ng Diyos na binibigyan kanya ng pagkakataon na manumbalik sa Kanya, tanggapin siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So, darating po yan, mga kapatid, sa ayaw at sa gusto natin. Darating yan sa panahon na itinakda ng Panginoon. At salamat sa Diyos dahil ikaw at ako ay nandito at isa ito sa mga tanda na naririnig natin ang pagkatawag sa atin ng Panginoon. Amen? Pwede ba natin palakpakan ang biyaya ng Diyos? Kaya ikaw at ako, sa kabila ng ating pag-uusapan ito, maganda na, Pastor, pwede bang love na lang ni Lord ang pag-usapan natin? As much as possible. Maganda na pag-usapan ng pag-ibig ng Diyos. Ang una niyong maunawaan ay pag-ibig ng Diyos at karamihan naman sa inyo, nauunawaan niyo ito eh. Pero alam niyo, kapatid, may dahilan ng Diyos bakit niya isinusulat o itinuro ito. Nung nabuhay nga si Jesus ay mas marami pa siyang itinuro patungkol sa impyerno, maliban sa mga ibang
bagay na itinuturo niya. Maliban sa biyaya, maliban sa pag-ibig, actually mas madalas pa niyang itinuturo anghel. Which is madalas na iniiwasan ng pag-usapan ng churches. And I don't remember din kailan namin huli na pag-usapan ito. But thank God kasi last days, naisingit na. Pag-usapan na rin natin kasi hindi rin naman natin maitatanggi na ito ay mangyayari sa araw. Dahil kapag pinag-uusapan natin ito, mas lalo nating maa-appreciate kung saan tayo iniligtas ng Panginoon. Kapag pinag-usapan natin ito, mas lalo mong ma-appreciate yung kabutihan sa iyo ng iyong Diyos. Oo, hindi natin maiiwasan ang takot o yung bigat ng katotohanan patungkol sa impyerno at kasalanan, ngunit, sabi nga ng salita ng Diyos, ang kasalanan o ang batas ay nagiging salamin na nagpapaalala ng katotohanan sa ating mga pananampalataya. So susunod, ito po ang mga ilang nakalistang bagay na description patungkol sa impyerno. In general, na tinawag natin, ang lugar daw ng kaparusahan para kay Satanas at ng kanyang mga anghel, ngunit dahil ang mga tao ay mas pinili si Satanas kaysa sa Diyos, magiging bahagi din ang mga taong ito sa lugar na ito. Tinawag na ito na blackest darkness. Sobrang dilim. Walang hanggang kadiliman. For if God did not spare angels when they sinned, but cast them into hell, and committed them to chains of gloomy darkness, to be kept until the judgment. So sinabi dito, ang mga anghel daw ay itatago sa walang hanggang kadiliman. So yan yung impyerno. So pwede ba yung pastor? Madilim tapos may apoy? Pwede. Tipong may apoy na nararamdaman na ng mga anghel, yung torment or fire. Pero at the same time, they will feel isolated. Wala nang companion doon. Hindi yung magkakasama tayo, okay lang, magkakasama naman tayo sa impyerno eh. Hindi. Mag-isa ka doon. Hindi ko sinabing tayo, inalo ko lang to as first person. Mag-isa lang yung tao na yun doon. Wala siyang kasama. Talagang isolated. Blackest darkness. Hindi mo makakasama yung sino mga katropa mo doon. Dahil sobrang dilim doon. Pwede ba yung pastor may apoy pero madilim? That is hell, ladies and gentlemen. At alam nyo, ang mundo ay tila ba parang langit at parang impyerno din. Kapag nalalayo ka sa Panginoon, dumidilim ang buhay. Para kang walang gabay, para kang laging naguguluhan. At tila ba lagi kang takot at para kang nag-iisa. Tama ba? Kapag wala ka sa Panginoon. That is hell. Minsan, naranasan natin yan. At kahit Kristiyano ka na, maaari mo pa rin maranasan yan. Pero kapag ikaw ay nasa Panginoon, syempre, hanggat maaari, may iwasan mong maranasan yan. Pero yan ang impyerno, mga kapatid. Total darkness, no companion, walang kasama, wala kang maririnig, total void, talagang mag-isa ka lang. Sorry kung sinasabi kong ka, hindi ko sinasabing ikaw. Inaano ko lang yon para maipulot natin ito bilang kung ano yung mga karanasan ng mga taong nandoon. Hindi ba i-condemn ko na mag-isa ka lang doon? Okay. Unawain nyo na ako sa bagay na yan. So, ganyan, kadilim. Napunta ka na ba sa isang madilim na lugar? Yung member namin doon sa Sampaloc, nakakulong sa elevator. 45 minutes. Pawis na pawis. Pastor, ang dilim. Pinatay yung elevator. Taranta siya eh. 45 minutes pa lang yon. Pero ito kapatid, hindi 1 taon, hindi 1,000 taon, hindi 1,000,000 taon.
Wala nang nakakalungkot na lugar, kundi ang lugar na ito. Minsan parang ganyan din tayong mga Kristiyano. Nararamdaman natin yan pag nalalayo tayo sa Panginoon. Kaya nga ang Diyos, ginagawa niyang malinaw sa atin, kapag nasa akin ka, di ba? Sabi ng Panginoon, I am the light, I am the life, and I am love. Pag nasa Panginoon ka, nasa liwanag ka. Kaya ito, ano kaya yung pakiramdam nung gano'n, no? Biruin mo, 1 million years ka na, hindi mo na alam kung gaano ka nakatagal doon. Tanong ka ng tanong, pero ito masakit. Sobrang linaw pa ng utak mo noon. Ang masakit nga, maaalala mo palagi yung panahon na pinapakilala sa iyo si Kristo. Pero paulit-ulit mong tinanggi. Na naririnig mo, nakikita mo yung Bible, nakikita mo yung simbolo ni Jesus na ang cross, pero patuloy mo sinasantabi doon sa lugar na iyon, maaalala at paulit-ulit na walang hanggan na pag-iisa, na kadiliman. Diyan tayo iniligtas ng Panginoon. While the sons of the kingdom will be thrown into the outer darkness, in that place there will be weeping and gnashing of teeth. So yung sinasabi ng sons of the kingdom dyan, yung mga heavenly bodies, mga angels, ang sabi, will be thrown into the outer darkness, malayo doon. Kaya nga, ang pagkalayo sa Panginoon ay impyerno. Mamaya, may emphasize pa natin yan. Pero, let's understand the truth about it. Let's receive it. Let's absorb it. Pero, huwag mo hayaan na magbunga ito ng bitterness o takot o kagulumihanan sa iyo. Let the Word of God bear flowers, fruits sa buhay mo. Magbigay sa iyo ng pag-asa. Lord, thank you. Naiintindihan kita. Naiintindihan mo ako. And I thank God na ang impyerno, napakababaw kung gagamitin ko yan para panakot sa inyo at para lang manumbalik kayo sa Panginoon. Nakakatakot na yan eh. You know na yan. Alam nyo na yan sa inyong mga sarili. Pero mas maigi para sa akin na kung pag-uusapan natin ito, ang dala-dala nito ay buhay at katotohanan sa atin. So yan po ang isang description. Sobrang dilim na walang hanggan doon. Alam ko naman, naranasan nyo na rin yan. Hindi lingid yan. Mga bagay na kapag tayo ay nag-iisa sa kadiliman. So next, isa pang description sa impyerno. Hindi, ito pa pala, binanggit. Now, I want to remind you, though you know all things, that Jesus, having once saved a people out of the land of Egypt, subsequently destroyed those who did not believe. And angels who did not keep their own domain, yung mga angel daw na tumalikod, si Lucifer na tinawag ng Satanas, etong si Satanas, but abandoned their proper abode, he has kept in eternal bands under darkness for the judgment of the great day. Maganda yung unang part dito. Itinuturo dito ni Jude. Alam nyo, naaalala nyo yung istorya ng mga Israel? Iniligtas sila ng Panginoon. Tama? Sa Ehipto. Pagkatapos sila iligtas, sinet apart sila. Pagkatapos si-set apart, babautismuhan na sila sa Espiritu Santo, inimbitahan sila. Moses, gusto ko silang maranasan nila ako, paakyatin mo sila sa bundok. Ang sabi nila, ayaw namin. Natatakot kami sa Diyos, sa kabanalan niya. O sige, sabi mo, sige. Si Moses na lang umakyat, dinalan sila ng 10 Commandments. Alam mo, kapatid, ang OSAS, o yung once you save, always save, parallel din ang istorya ng Israelita sa atin. Kaya nga may nagsasabi na kapag ligtas ka na, hindi ka na mapupunta sa apoy ng impyerno, may katotohanan doon. Hindi ko sinasabing
mali yun. Pero may nagsasabi kasi, basta naligtas ka na, kahit anong mangyari, kahit magpakasama ka, ligtas ka pa rin. Hindi po totoo yun. Kasi tulad ng sinabi sa Israel, iniligtas sila sa Ehipto, pagkatapos sila iligtas, anong ginawa? Sinet apart sila ng Panginoon. They are baptized. They are set apart for the Holy Spirit. Pero hindi nila tinanggap. Dahil hindi nila tinanggap ito, napahamak sila at tumalikod pa rin sa Panginoon. Pero tayo mga kapatid, nung iniligtas tayo ng Panginoon, inilagay niya sa atin yung Santong Espiritu. At itong Santong Espiritu na ito, naging biyaya ng Panginoon. Tulad nga nung sinabi ko kanina, nung unang verse, mangkukulam, mandaraya, magnanakaw, mamamatay tao, duwag, at kung ano-ano pa, lahat ng yan ay aalisin sa iyo ng Panginoon dahil sa banal na Espiritu na naan sa iyo. Ngayon, Pastor, pwede po ba tinanggap ko si Kristo at nasa akin pa rin yung banal na Espiritu, pero hindi ako makalaya dyan? Pwede pa rin by your decision. By your choice. Kung matatandaan nyo, mga kapatid, si Eva at Adan, wala pa silang bahid ng kasalanan noon, pero nagawa nilang magkamali sa Diyos. Bakit? By their choice alone. Perfect lahat eh. Free will. Pero nagkamali sila, hindi dahil sa weak sila, hindi dahil sa sila ay imperfect, talaga magkakamali. Perfect sila eh. Pero bakit sila nagkamali? By their own choices. Now kapatid, I know you are born again. You have the Spirit of God in you. Greater is He that is in this world. Amen? Kaya huwag kang magpapagapi. Kaya nga may maunawaan mo, sabi sa Revelation, ang magtatagumpay. Ibig sabihin, lalaban ka eh. Kailangan mo talagang lumaban, pero magtatagumpay ka kapag lumaban ka because greater is He is in you. Kaya huwag mong hayaan na may iwan sa atin yung kasinungalingan na alipin na ako ng kasalanan, kapatid. Bago mo tawagin sarili mong makasalanan, mas gusto ko tawagin mo muna yung sarili mo bilang isang anak ng Diyos na may Espiritu ng Diyos na namumuhay sa iyo. Ayun ang sabi, naligtas na kayo eh, isang beses. Ikaw din, iniligtas ka na ng Panginoon, isang beses lang ni Jesus. Pero sabi, kung ayaw niyo talaga, kaya ingat po kayo. Lalo na, ito rin, ako na yung nag-aral, personally, inaral ko ito. Yung Malayang Pilipino na worship team, hindi po sila naniniwala sa impyerno. So, wag nyo na pong tugtugin hanggat maaari yung mga awitin nila. Ano ba yung mga awitin nila? Salamat, salamat. Kasi lalo sila napopromote, lalo sila nagkakaroon ng platform. Pero ang tinuturo nila, walang impyerno. Dati pa yan, dahil ang Diyos ay pag-ibig. Nabubuhay na tayo sa grace, which is tinuturo na din ni Ed Lapis na grace, na Jesusness, na love, na wala na. Si Jesus lang ang kaligtasan, ang pag-ibig. Kaya alam nyo, magkakamukha din sila, pero isa lang din tinuturo nila. Pero tayo mga kapatid, mananatili tayo sa katotohanan na tinuturo ng Panginoon. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo ito yung panahon, ang daming tao alam na alam yung justification by faith. Pero tila ba ignorante o inosente sa sanctification by faith? Alam nyo ba yon? Baka, alam natin na kapag tinanggap natin si Kristo, ligtas na tayo. Tama? Alam mo yan na pinatawad ka na. Lahat ng kasalanan mo noon, ngayon, at magiging kasalanan mo, binayaran na ni Kristo. Alam mo yon, amen? Pero tila ba inosente tayo, na tayo, we are sanctified by faith then. Na tayo ay pinabanal ng Panginoon. Tignan mo yung kapatid mo. Banal yan. Banal yan. Kaya, I encourage you, kung meron man tayong hindi banal na pamumuhay, let's repent, magsisi tayo, talikuran natin ito, dahil may buhay na pag-asa tayo sa Panginoon. Una, bayad na yan, nilinis na tayo. Pangalawa, pinalaya ka na dyan. Kaya wag natin tatanggapin na,
Pastor, ganito na ako, pinanganak na akong ganito. Oo, pinanganak tayo na imperfect. Pero dahil sa banal na spirito, sa biyaya, mamamatay kang ganap sa Panginoon. Amen? Huwag natin i-contradict o paglabanin ang mga katotohanan sa Bible. It's perfectly orchestrated by God. Minsan lang talaga nalilito tayo kasi ang hirap unawain eh. Pero habang tumatagal, hindi mo lang siya nauunawaan, nararanasan mo pa siya. Ayoko maging inosente kayo na kayo may kakayahan kayong mamuhay ng tapat. Kaya yan sa biyaya ng Diyos. Mga kapatid, buhay ang Diyos na nananahan sa iyo. Ano man ang kasalanan yan na ating nilalabanan, mapagtatagumpayan natin yan. Kaya yan sa biyaya ng Panginoon. Hindi lang lagi natin inisip, may kasalanan ka, okay lang yan, pinatawad ka na ng Panginoon. Hindi niya na yan iniisip, totoo naman yung kapatid, kaso hanggang dun na lang eh. Naputol eh. Huwag mong putulin doon. Hindi doon nagtatapos. Sabi nga, alam niyo po ba ang lason ng daga? 95% cornmeal o maayos sa pagkain talaga na pwedeng kainin ng tao, 5% lang doon lason. See? Ang katotohanan, kahit 95% totoo, lagyan mo ng 5% na basura at kasinungalingan, lason pa rin yan. Kung ang grace, pag-uusapan natin at tatanggalin natin ang judgment. Gustong-gusto natin ang langit, pero hindi natin pag-uusapan ang langit, mapapahamak tayo. Alam ko, masarap pag-usapan ang pag-ibig ng Diyos. Ang kaligtasan sa iyo ng Panginoon. Alam na alam mo yan. Pero kapatid, yung kaligtasan na yan, may itinuro din ng Panginoon paano ito ingatan. Dahil karapatan lang yan. At ang karapatan, pwede mong bitawan. Ang pagiging anak ng Diyos, karapatan yan. Diba? Binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. John 1:12, it's a right. Ngayon, ikaw, may rights ka din. Halimbawa, may anak kami ni Bana. Anak ko yan. May karapatan siya lumayo. Lumayo ka. Wala akong magagawa. Kaya nga ang gusto ng Panginoon, free will. Mga napupunta sa impyerno, hindi ang Diyos ang nagtapon lang sa kanila dyan. Sila mismo ang pumunta doon. It's their choice. Ang mahalaga, binigyan tayo ng choice ng Panginoon na hindi mapahamak sa apoy ng impyerno. Next po. Ang sound description pa ay unquenchable fire. Ito, grabe. Hindi natatapos sa apoy. In flaming fire, inflicting vengeance on those who do not know God and those who do not obey the gospel of our Lord Jesus Christ. You see, kapatid, no? Ang mga tao na mapupunta sa impyerno, mga hindi kumikilala o hindi na nakakilala sa Diyos. Hindi ba nila nakilala si Lord dahil hindi walang nag-share ng gospel sa kanila? Maaari, pero sabi ng Diyos, binigyan niya ang tao ng biyaya para hanapin siya. Pero itong mga tao na ito, hindi na nila hinanap ang Diyos. So, hindi nila kilala ang Diyos o hindi nila kinilala ang Diyos. At the same time, hindi nila sinunod yung biyaya o yung mabuting balita ni Jesus. Ano ba ang mabuting balita ni Jesus? Ito ang mabuting balita, ito yung gospel, kapatid. Sino dito ang ayaw ng impyerno? Lahat tayo. Ang mabuting balita, gayon na lamang ang pag-ibig sa iyo ng Panginoong Hesus, na waring ibigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Na itong ating Diyos na may likha ng lahat ng bagay, may dahilan bakit may bagyo, umuulan, bakit may buhay kang katabi, bakit ka huminga. Itong Diyos na ito, nagkatawang tao. Bakit siya nagkatawang tao? Siya si Jesus na nagkatawang tao. May dahilan kung bakit. Namatay siya para sa iyo at para sa akin. Para ikaw na namamatay, kahit mamatay ay hindi ka na mamamatay.
kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Bakit? Dahil si Jesus na pinapaniwalaan mo, namatay, ngunit muling nabuhay. Kaya kung sino yung sinusundan mo, magiging ganun ka. Si Jesus namatay, ngunit muling nabuhay. Sino ba pinapaniwalaan mo? Si pastor? Nako, wag lang kay pastor. Kay father, kay ministro, wag lang doon. Maniwala ka kay Jesus. Wag sa relihiyon. Ang sundan mo siya. Dahil nasa kanya yung kaligtasan. Wala sa tao. Amen? Kaya alam mo, mapalad ka, naririnig mo to eh. Nalalaman mo gaano ka kamahal ng Diyos. Mahal na mahal ka niya, na ayaw ka niya mapunta sa apoy na impyerno, kaya siya na mismo ang namatay para sa iyo at para sa akin. Mabuti ba ang Diyos? Amen? Salamat. Mas ma-appreciate mo, pag kumanta ka na ng Calvary, mas ma-appreciate mo na yon. Because you know where you are saved by God. Saan ka niya iniligtas. Bakit kailangan niyang gawin yun? Mas mauunawaan mo na. Just as Sodom and Gomorrah, and surround cities, which is like indulge in sexual immorality, pursued unnatural desire, serve as an example by undergoing punishment of eternal fire. So sinabi, apoy na hindi nauubos. So, walang hanggang kadiliman, walang hanggang apoy. So, yun yung mga description. Next verse po. Ito, sabi ng Panginoong Hesus na, hindi ko nababasahin lahat, pero ang sabi, kung yung mata mo nagiging dahilan ng pagkakasala mo, handa na ba kayo? Maigi pang dukutin mo to at itapon kesa yung buong katawan mo ay mapunta sa apoy ng impyerno. Ibig sabihin, sabi ni Jesus, kung yung mata mo laging nakatingin sa cheeks at nakikita mo siya na parang, wow, ang sexy nito. Ba't Adan? Gustong-gusto kong tumitingin dyan. Kapag ganyan daw yung mata mo, wag mo naman dukutin yung mata mo. Pero as much as possible, kapatid, sobrang seryoso ka na halos namumuhi ka sa mata mo. Na galit ka na bakit ganito yung mata ko. Na pinipigilan mo yung mata mo. Kasi kung hindi mo pipigilan yan, wala tayong magagawa. Ang buong katawan natin, ang susunugin sa apoy ng impyerno. Sabi pa nga ng Diyos, kung yung kamay mo nagiging dahilan ng pagkakasala mo, this is how you handle sin. Hanggat maaari, putulin mo na. Kesa buong katawan mo ang sunugin sa apoy ng impyerno. Ngayon, we handle sin. Paano natin pinangahawakan ng kasalanan ngayon, kapatid? Okay lang yan. Patatawarin naman ako ng Panginoon. Is that how Jesus preach repentance? Umabot pa siya sa punto ng buhay niya nang lalatigo na siya ng mga tao. But of course, Jesus died for those people. Is that how we handle sin? Ganun ba kaseryoso? Kasi sabi, kung hindi ka ganyan kaseryoso sa kasalanan at ikaw lang nakakaalam niyan, it's none of our business. But we are here to help. Siyempre, church tayo, tama? Nagtutulungan tayo. We correct, we equip, we encourage, we build one another in the Lord, pero still is your business. Kung ayaw mo nga pakialaman ka sa bagay na yan, bahala ka still. You have a private way to handle it. Pero you cannot stop the church to help you in praying for you, in reaching out for you. Ganun ba hinaharap ng isang tao kaseryoso ang bawat kasalanan na alam mo ikakapahamak mo natin? Let's get more serious. Sabi ko nga sa inyo, sa kaligtasan, wala kang gagawin para maligtas. Dahil ang Diyos ang gumawa ng lahat ng bagay. It's by grace, biyaya, bigay, regalo. Wala kang ginawa para matanggap yan. Pero kapatid, sa itinuturo ng Panginoon sa atin, itong regalo na ito,
He is asking you, Jesus is asking you, take care of your salvation. Work out your salvation. Ingatan mo yung kaligtasan mo. Kung alam mo, nagiging dahilan yan para makalimutan mo yung tamis at init ng pag-ibig niya. Kapatid, tuso si Satanas. Hindi yan bigla ka na lang mawawala, bigla ka na lang uunti-untiin ganyan. Maliit na kasalanan, gagapang lang yan. Na hindi mo na natin namamalayan, malayo na tayo sa Panginoon. And God loves us so much. At alam nyo, hindi lang kayo yung seryoso, lalo na kaming mga pastor. Talagang seryoso dahil mas malaki ang accountability namin dyan. Lahat tayo dito sinusubok at dinadarang ng apoy para maging ganap yung ating pananampalataya. Ngayon, that is the beauty of salvation. You did not earn it. Wala kang ginawa para makuha yan. But the salvation given to you, Jesus is asking you, get away from sin. Do not belittle yung mga simpleng maliliit na kasalanan na tinatawag natin. And you know it. Eto kapatid, oras na tinanong mo, Pastor, kasalanan ba to? Pak. Mag-isip ka na, bakit tinatanong mo pa? Ang isipin mo, ano yung makakatulong sa'yo para mapalapit sa Panginoon? Kasi minsan ganun tayo mga Kristyano, ano kaya iiwasan ko yung magpapalayo sa akin sa Panginoon? Kapatid, hindi yun eh. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon, hindi yun nakafocus ka, kasalanan ba to o hindi? Lumapit ka, be intimate with the Lord. Dahil kapag ikaw, intimate ka sa Lord, nawawala ka din sa pagkalayo mo sa Panginoon. So there is an unquenchable fire. Hell yun. Kaya sinasabi ko sa inyo na hindi yan yung tipong pag nasunog na, tapos na parang cremation. Hindi po. Talagang walang hanggang katapusang paghihirap. Next po. Another description is undying, decaying worms. So doon ay may uod na hindi namamatay. Matindi, no? Where their worm does not die and fire is not quenched. And they shall go out and look on the dead bodies of men who have rebelled against me. For their worm shall not die, their fire shall not be quenched, and they shall be an abhorrence to all flesh. So dito, sinasabi ko sa inyo, ang uod dito hindi namamatay, at yan yung isa sa mga ebidensya, mahalaga yan, mahalaga ang role ng uod dyan, dahil yan yung ebidensya na yung katawan dyan ay hindi nauubos. Dahil yan yung mga senyales na yung flesh nagre-regenerate. At may kinakain yung uod. At pag may uod, di ba, ibig sabihin mabaho, marumi. So kung dito nga lang may umutot, di ba, bad trip ka naman. Woo! Impyerno to Di ba? Doon kapatid, walang hanggang sobrang baho, sobrang dumi, lahat ng imperfection, lahat ng pangit nandoon na sa lugar na iyon. Next po. Yan. At ito yung isa sa mga sinasabi ng Panginoon. Ano ba talaga ang impyerno? It is a separation to God or from God. Then He will say to those on His left, depart from me, you cursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. Sabi niya ni Jesus, darating ang panahon, may mga tao na, Lord, nagpagaling kami ng may sakit. Nagtuturo kami. Kaya nga yan, talagang, pag binabasa namin yan, buhay na buhay sa amin yan. Depart from me. Lumayo ka.
doon ka. You curse into the eternal fire prepared for the devil. So sinasabi niya, no, para sana sa demonyo yan eh. Para sana sa mga, kay Satanas yan. Kaso, ayaw mo sa akin. Kaya nga sabi ko sa inyo, let's get this straight. Ang impyerno ay pagkawalay sa Diyos. Kaya nga, yung paglayo sa Panginoon, impyerno yan sa buhay ng isang tao. Kapag ang isang tao hindi kilala ang Diyos, lumalayo sa Diyos, impyerno yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, hindi yan kinuha ka ng Diyos, as tinapon ka dyan. Hindi. Dahil ayaw mo sa akin, diwag. Ayaw mo sa akin.